Pilipinas, it's time for Family Feud. Let's meet our teams. Wonder Brother Marco Masa and Barkada in Team Marco. Determinadong Dilag, Eliza Borromeo and family sa Team Eliza. Please welcome our host, ang ating kapuso, Dingdong Dantes. Wow! Hello mga kapuso! Today is December 16, guys. Sino ba sa inyo nag-miss sa Regalio kanina? Simbang gabi? Ano, napuyat ba kayo? Napuyat? Hindi naman? Okay lang? Wow! Oh, sa mga napuyat sa simbang gabi, eto ang gigising sa inyo. Ang pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud. Ngayon ang second day ng ating week-long Christmas special. Dahil dyan, may pamasko kami para sa avid fans ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Dahil lumabas man sila sa bahay ni Kuya, pumasok naman sila dito sa Family Feud. Kaya unahin na natin ang Team Marco. Yes! Woo! Ay po, hello. Ito, team captain po nila. Ito, magaling na bida sa isang soap opera ngayon. Isa na siya sa mga tinitiliang Sparkle Twins. Siya po tinatawag na Wonder Brother ng Antipolo, Marco Masa. Marco. Hello po. Welcome. Sino-sino kasama mo ngayon, Marco? First off, we have Adam Manuel, ang pinakapatay na patay kay Capri. Alright, susunod. We have ang pinakamalakas mag-codem sa buong mundo, Izzy Canillo. Sa Paisi. At syempre, last but not the least, ang pinakaswabing child star, we have Lance Lucido. There you go. What's up, Lance? Marco, bakit ka ba tinawag na Wonder Brother ng Antipolo, Marco? Oh, well, siguro po dahil din sa relationship na nabuo namin ng brother ko. Since very supportive po siya despite his special needs na may Down syndrome, talagang lagi po siyang nandiyan para sa akin. And bilang sukli, gusto ko pong magampanan yung pagiging mabuting kapatid sa kanya. And matagal ka na sa bahay ni Kuya. Anong reaction niya nung lumabas ka pagbalik mo? Sobrang na-miss niya po ako as in super lambing po kasi ng brother ko. So, hinag niya po talaga ako. Di niya po ako tinatantanan. Nanlalambing po talaga siya. Marco, mga kasama mo ngayon ay mga streamers. Yes. Paano kayo nagsimula magkakilala, Adam? Personally po, na-meet ko po si Marco sa... Kanina lang? Hindi po. Sa events po. Sa events, Yes oh. po. Then ayun po, nagkulitan lang po sa mga streams and then yun, meron na po kaming close na friendship. Si Capri, saan mo naman nakilala? Siyempre po, napapanood ko po sa PBB with Marco and yun pala. everyone po. And yeah, I really admire her po. English! Alright, let's do it. Ang inyong makakatapat, tunay na pamilya po magkakasama. Please welcome Team Eliza. Pinangungunahan po ng young actress na kakagraduate lang from senior high school with high honors. Siya po ay ang determinadong dilag ng Cavite, si Eliza Borromeo. Hello po. Eliza, welcome to Family Feud. Thank you po. Eliza, sino-sino? Pakilala mo naman ang family members mo ngayon. Siyempre, ang makakasama ko dito sa Team Eliza ay ang small but terrible kong Ate Chelsea. Kasama ko rin isa kong ate, si Birds of a Feather, Ate Isabella. Siyempre, hindi magpapahuli ang aking supportive mama, Mama Jacqueline. Hi, Mami Jackie! Kailan po ba sila magkakapatid, Mami Jackie? Apat po sila. Apat? Puro po girls. Puro girls? Yes po. Alam ng lahat naman na naging close kayo ni Marco sa loob. Di ba Opo. sa loob? Kamusta naman yung friendship nyo ngayon na nasa labas na kayo?
super close po kami ni Marco ngayon and patuloy pa rin naman po namin kinikilala yung isa't isa. Strict ba si Mami Jackie pagdating sa mga manliligaw? Opo. Opo. Oh, narinig mo yun! Anyway, good luck, Team Eliza! Excited na ako para sa inyo at sa premium 200,000 pesos. Let's get it on, Marco and Eliza. Let's play Family Feud. Oh yeah! Bago yung game, isang mabilisang shoutout muna sa mga estudyante ng Philippine School of Business and Administration Manila Campus, PSBA! Marco, Eliza, kamay sa mesa. Top 7 answers are on the board. Magagalit sa iyo ang nanay mo, ha? Kapag aksidente mong naihulog sa kalderong may sinigang ang ano? Eliza, Asin. ang asin. Sa bagay, ha? Baka yung buong lalagyan ng asin. Opo. Dahil doon umalat. Imagine nyo, nahulog yung asin. Pwede. Oh, Margo, magagalit sa yung nanay mo kapag aksidente mong nahulog sa kalderong may sinigang. Ang ano, Marco? Ang sili, kasi wala pong mahilig sa manghang sa amin. Nahulog mo ang sili. Ba't mahawak ang sili? Tumutulong po ako, di ba Okay. Para sa iba siguro dapat yung sili nalagay lang doon sa sinigang. Apo. O, nahulog daw ang sili. Eliza, pass or play? Play. Let's go play this round. Chelsea, magagalit sa'yo ang nanay mo kapag aksidente mong nahulog sa kalderong may sinigang ang Toyo. 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 Maalat, maalat. So may asin na, tapos may toyo pa. Survey says, wala, Bella. Ano kaya? Tubig. Tubig. Nandiyan ba ang tubig? Wala rin. Team Marco, huddle na kayo. Mami, anong sinigang ang favorite niyo pong lutuin? Pork ko po. Pork. Pork. Yes. Sinigang na baboy. Yes. So imagine nyo na lang, magagalit kayo pag aksidenteng nahulog sa kaldero may sinigang ang ano? Siguro nahulog ng mga anak nyo. Kukuha kasi sila ng sinigang. So hawak nila yung tasa. Nahulog yung tasa Bowl. sa loob. Yes, opo. O nahulog yung tasa sa loob. Siguro yung bowl, pang sando. Nandiyan ba yan? Wala. May 6 pa to. Lance, ano kaya to? Ketchup. Ketchup? Easy? Sa akin po, kutsara. Kutsara. Adam? Asukal. Asukal. Marco, magagalit sa iyo ang nanay mo kapag aksidente mong naihulog sa kalderong may sinigang ang ano? Ketchup! Ketchup. Pwede, pwede! Ketchup. Kapander! Ketchup. Kapander! Nakita may... Ang sabi po nila ay ketchup. Ang sabi ng survey ay... Wala! Wow! Ang dami kaagad. 6 points. May 6 points kaagad. Ang Team Eliza, babawi na ng pareho sa next round. Anyway, marami pa to hindi nakukuha sa board. 6 pa to. So studio audience, it's your turn to win 5,000 pesos. Yes, what's your name, Miss Trisha po. Trisha? Nagluluto ka ba ng sinigang, Trisha? Hindi po. Hindi, pero may kilala ka nagluluto. Yes. Mama ko Siyempre- po. O, mama mo siyempre. Isipin mo na lang. Simple lang yung tanong eh. Nagluluto siya. So, aksidente mong may naihulog ka sa loob. Huwag mo na isipin yung mga condiments masyado. Ano kaya ito? Ano kaya pwede mo mahulog na ikagagalit ng nanay mo? Kutsara. Kutsara? Kutsara? Nandiyan ba ang kutsara? Yo! 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Alright. Anyway, tignan natin yung mga hindi pa nakuha. Number 7. Pot holder. Number 6. Tabon. Number 4. Number 2. And finally. Sinigang na baboy with cellphone. Pwede yan, di ba? Or sinigang... Welcome back! Ituloy na natin ang game sa Family Feud.
may friendly competition sa pagitan ng barkada ni Marco Masa at ang pamilya ni Eliza Borromeo. Ang Team Eliza pala nakaka-score with 6 points, kaya ang sunod na magtatapat ay ang gamer and streamer na si Adam at ang dentistry student na si Chelsea. Let's go play round 2. Yeah. Good luck. Kamay sa mesa. Top 6 answers are on the board. Habang nasa Pilipinas, nasira ang sleigh ni Santa Claus. Saan kaya siya sasakay? Chelsea. Takalesa. Nandiyan ba ang kalesa? Top answer. Pass or play, Chelsea? Play! Let's do it. Come on. Bella, habang nasa Pilipinas, nasira ang sled ni Santa Claus. Saan kaya siya sasakay? Tricycle? Special tricycle. Yes, tricycle. Medyo marami-rami siyang bit-bit eh. Yes. Nandiyan ba ang tricycle? Mami Jackie, habang nasa Pilipinas, nasira yung sleigh o sled ni Santa Claus. Saan kaya siya sasakay? Sa jeep. Yes, good answer. Solo niya yun. Solo niya. Sa kanya lang lahat yun. Sa jeep. Eliza, habang nasa Pilipinas, nasira ang sled ni Santa Claus. Saan kaya siya sasakay, Eliza? Pedicab? Pedicab. Nandiyan ba ang pedicab? Wow! Chelsea, saan pa kaya? Sa taxi. Taxi! Wala daw waiting time ng taxi, baka malugi. Team Marco, huddle na kayo. Bella, again, habang nasa Pilipinas, nasira ang sled ni Santa Claus. Saan siya kaya sasakay? Motor? Motor. Siya yung magmamaneho. Para iwas traffic, no? Yes, mabilis yung biyahe. Nandyan ba ang motor? Mami Jackie, habang nasa Pilipinas, nasira ang sled ni Santa Claus. Saan siya sakay? Karitot. Kariton. Karitot. Nandyan ba ang kariton? Dan, saan? Sa? Trend. Tren? IZ? Ako, feel ko po kasi kapag si Santa nasiraan, ang lugar po na masisiraan niya sa Cavite. So, e-bike. Bakit sa Cavite? Sa Cavite po kasi madaming e-bike eh. Talaga? Opo. As in marami? Marami po. Ba't kaya? Hindi ko din Ba't po doon? alam eh. Paano mo alam marami doon? Taga dun po kasi kami. Nakikita mo? Opo. So, kaya feel ko po sa e-bike siya sasakay. Adam. Confident po talaga ako. Kalabaw. Kalabaw. National ano po yun ng Pilipinas? National animal of the Philippines. Pwede, sige, palabaw yan. Habang nasa Pilipinas, nasira ang sled ni Santa Claus. Saan kaya siya sasakay, Marco? 3 seconds. Sang-ayon ho ako kay IZ, e-bike. Sa e-bike. Sobrang uso niyan ngayon. E-bike. E-bike. Pasok yan! Shoutout nga pala sa mga taga-Kabiting nanonood dyan. Lalo na sa aking mother-in-law, Mama Ami and Lola Ingang. Thank you for watching. Sa lahat po nandyan sa Barangay Bayanan na nanonood. May e-bike ba dyan? Ang sabi nila e-bike, ang sabi ng survey ay... Di kasi kayo nakinig eh. Anyway, Team Eliza, 90 points. Wala pang puntos ang Team Marco, pero may chance sila humabol. At dahil may dalawa pa, may chance kayo manalo ng 5,000 pesos. Rodelyn. Anong nickname mo, Rodelyn? Ali po. Ali. Ali. So, sa PSBA, anong year ka na ngayon sa PSBA? First year! Accountancy! Alright. Habang nasa Pilipinas, nasira yung sled ni Santa Claus. Ano kaya sakyan? Sa LRT Katipunan! Sa Katipunan mismo! Katipunan po yung PSPA! Yun! Nandiyan ba ang trend? 1, 2, 3, 4. Akin na to. 5,000 pesos. We got one more, number 6. Nagbabalik po ang Family Feud kung saan nagsasalpukan ang tropa ni Marco Masa at ang pamilya ni Eliza. Leading ang Team Eliza with 90 points. Dahil Team Marco daw, hahabol na ngayon, may wala pang puntos. Kaya eto na,
Susunod na ang dati ring child star na si IZ at ang streaming host, Isabella. Let's play round 3. Come on. All right, good luck. Kamay sa mesa. Top 6 answers are on the board. Sa school, bakit pumupunta sa clinic ang isang estudyante? IZ, Masakit po yung tiyan. nagawa mo na ba yan? Nangyari na. Opo. Masakit ang tiyan. Survey. Bella, sa school, ba't pumupunta sa clinic ang isang estudyante? Masakit ang ulo. Wala naman, masakit ang ulo. Nandiyan ba yan? Mas mataas. Bella, pass or play? Play. Let's go play this round. Round 3. Mami Jackie, sa school, bakit po pumupunta sa clinic kaya ang isang estudyante? Nilalagnat. Yon! Nilalagnat. Survey says, top answer. Eliza, sa school, ba't pumupunta sa clinic ang isang estudyante? Nagdudumi. Nagdudumi. Nandiyan ba yan, survey? Wala. Kasama na yan sa masakitan siyan. Chelsea, ano pa kaya? Tinatamad pumasok. Bakit sa clinic? Kunwari, may sakit. Sakit po ulo ko, pero tinatamad pumasok. Di nakapag-aral. May quiz. Survey says, wala rin. Di tinamad. Team Marco, handle na kayo. Bella, bakit pupunta sa clinic ang isang estudyante? Masakit ang puso. Masakit ang puson. O dysmenorrhea. Nandiyan ba yan, survey? Wala. Sayang. Lance, sa school, ba't pumupunta sa clinic ang isang estudyante? Baka inuubo. Pakainubo. Pakainubo. Isaac. Ano po, para sa akin, naghanap ng gamot. Ano sakit? Masakit ang ngipin. Masakit ang ngipin. Opo. Adam. Based on my experience, magpapalamig. Malamig po kasi sa clinic. So, ibig sabihin, nagawa mo na to kasi experience mo eh. Opo. Marco, bakit pumupunta sa clinic ang isang estudyante? Ito po, sure na ako dito. Inaantok. Inaantok! Wala yan! Wala! Inaantok! Nandiyan ba yan, survey? Wala! Sure daw siya eh. Anyway, tingnan natin yung mga na-miss out. Number 5. Number 3. And finally, number 2. IZ. Ang ating resulta so far, komportable sa harapan ng Team Eliza dahil may 198 points na sila. Team Marco, wala. Kaya ito din ang galing sa triple points round sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Isang quick shoutout sa mga loyal kapuso natin po mula sa Pael Compound, Central Avenue, Quezon City. Hello sa inyo. Sa mga talaga Kaluya, Antique. Kamusta po? Sa mga taga Carmen, Cebu, thank you for watching. Mga taga Oton, Iloilo, salamat gid. Mabinay, Negros Oriental, thank you. At sa mga taga Lantapan, Bukidnon, salamat po. At mas buo ang aming Pasko dahil sa inyo. Sa laban ngayong gabi, leading ang Team Eliza with 198 points. Habang nag-aabol ang Team Marco, wala pang puntos kaya ito, hindi pa huhuli ang lahat. Kaya sa game na to, pwedeng manalo kahit kulela. Ang susunod na magtatapat ay ang 65th FAMAS Best Child Actor na si Lance at siyempre si Mami Jacqueline. Let's play the final round. Come on. Good luck. Top 4 answers are on the board. Kamay sa mesa. Kung bawal magpaputok ang mga bata, anong pwede nilang gamitin para mag-ingay sa bagong taon? Lance. Turotot. Torotot survey. Top answer. Mukhang hahabol. Ano, Lance? Pass or play? Play. Let's play the final round. Let's go, Lance.
Marco, kung bawal magpaputok ang mga bata, anong pwedeng gamitin ng mga bata para mag-ingay sa bagong taon? Busina. 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 Nasakay nila ng kotse. Yes. Dito ba kayo nag-New Year, Marco? Yes. Nandiyan ba ang busina? Wala, Adam. Kung bawal magpaputok ang mga bata, anong pwede nilang gamitin para mag-ingay sa bagong taon? Lalamunan. Boses. Ano isisigaw mo? Ay, Happy New Year! Tama. Palakasan ng boses. Wala rin. Team Eliza, I see you gotta get this. Kung bawal magpaputok ang mga bata, anong pwede nilang gamitin para mag-ingay sa bagong taon? Video okay. Okay. Kakanta na lang. Opo. No? Nandiyan ba ang video ko eh? Wala. Okay, here's the thing. At 261 points, Eliza, you have to get it right. Otherwise, mananalo sila. Oh my God! Saan po ba kayo nag-New Year, Mami Jackie? Bahay lang po. Sa Cavite po. Cavite, yeah. So kung bawal magpaputok ang mga bata, ano kaya pwede nilang gamitin para magingay sa bagong taon? Takip ng kaldero. Bella, Tambol. tambol o drums? Chelsea? Yung motor, yung tambutso. Papaingayin. Mucho, iba-ibang sagot. Nakakatuwa to, pero ito na kasi problema natin. Isang tamang sagot lang kailangan natin. May 3 binigay ang kanyang pamilya. Ang tanong, susundin kaya niya? Kung bawal magpaputok ang mga bata, anong pwedeng gamitin para mag-ingay sa bagong taon, Eliza? Takip ng kaldero! Kinahampas! Kinahampas yan! Kinahampas! Yes, good answer! Good answer! Ito, tanungin natin si Analyzing Adam. Takip ng kaldero, tingin mo. Hindi ko po ginamit yun eh. Dati, hindi ko po ginamit yun. Kaya feel ko po, Pero may tunog yun. meron po, pero wala pong gumagamit na bata. Pero malakas yun pag tinunog mo, di ba? Malakas yun. Opo. Baka ginamit ng mga kamag-anak mo dati. Ikaw hindi, pero yung mga kamag-anak. Siguro po. Nakita mo yung ginamit nila. Opo. Diba? Meron ba yan? Ang sabi nila ay kaldero, takip ng kaldero, ang sabi ng survey. Happy New Year! Ano ba yung mga hindi nahulaan? Number 4. Number 3. Anyway, ang ating final score, Team Eliza, 477, Team Marco, 0. Takip ng Caldero, Lance, maraming salamat. Mr. Best Actor, maraming salamat. IC, thank you very much. Amazing, Adam. Thank you po. Salamat po. Marco, salamat, guys. Salamat po. Mag-uwi pa rin naman kayo ng 50,000. Yes. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you. Anyway, Eliza, congratulations to you and your team. 100,000 pesos na kayo. Doble natin sa Fast Money. Sino maglalaro sa'yo? Apo po. Eliza and Ate. Ate Chelsea po. Eliza and Chelsea. Eto na, pinaka nakaka-nervyos na part ng Family Feud. Kanina kasi nanalo ng 100,000 ng Team Eliza at kasama natin si Chelsea, ang kanyang ate. At siya ang unang lalaban dito sa... Ang goal nila ay makakuha ng total cash prize of 200,000. At panalo rin ng 20,000 ang napiling charity. Ano bang napili niyo, Chelsea? Kite Foundation. Thai Foundation. There you go. So, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Kung ang nabunot mo sa exchange gift ay tindera sa palengke, anong iririgalo mo? Upuan. Upuan. Sa ospital, sino ang allowed pumasok sa kwarto ng pasyente? Family member. Bukod sa Christmas Day, ano pang kaabang-abang kapag December? New Year. Body part na binabrush. Yung ngipin. Pangatlong beses nang nakakabasag ng plato ang anak mo, anong gagawin? Magagalit. Let's go, Chelsea. Okay. Kung ang nabunot mo sa exchange gift ay tindera sa palengke, magre-regalo ka ng upuan para makapagpahinga. Ang sabi ng survey ay... Uy! Bakit kaya? Nasa ospital, sino allowed pumasok sa kwarto ng pasyente? Sabi mo yung relatives. Ang sabi ng survey. 8. Bukod sa Christmas Day, kaabang-abang pag December, New Year. Ang sabi ng survey? Nice one. Body part na binabrush, sabi mo, ngipin. Ang sabi ng survey?
Wam, pangatlong beses ang nakakabasag ng plato anak mo. Ang gagawin mo, gagalit ka na. Ang sabi ng survey. Very good. 81 points, Chelsea. Thank you po. Balik ko tayo. Welcome back, Eliza. Hi, Eliza. Hello po. Are you ready? Ready na po. Okay. Si Chelsea ay nakakuha ng 81 points. You need 119 more to go. Kaya mo yan, ha? Okay, good luck, Eliza. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Chelsea. Give me 25 seconds on the clock. Here we go. Kung ang nabunot mo sa exchange gift ay tindera sa palengke, anong iririgalo mo sa kanya? Go. Lalagyan na ng pera. Sa ospital, sino ang allowed pumasok sa kwarto ng pasyente? Nanay. Nurse. Bukod sa Christmas Day, ano pang kaabang-abang pag December? Caroling. Body part na binabrush. Buhok. Ulo. Pangatlong beses nang nakabasag ng platong anak mo, anong gagawin mo? Magsasabihan. Let's go! Eliza, we need 119 points. Kung nabulot mo sa exchange gift ay tindera ng palengke, ang bibigay mo yung talagyan ng pera. Ang sabi ng survey ay, top answer! Sa ospital, sinong allowed pumasok sa kwarto ng pasyente, sabi mo? Nurse. Ang sabi ng survey? Now! Ang top answer ay doktor. Doktor. Bukod sa Christmas Day, kaabang-abang pag December ay caroling. Ang sabi ng survey? Wala. Christmas bonus ang top answer. Body part na binabrush, sabi may buhok. Ang sabi ng survey? Wow. Ngipin ang top answer. Pangatlong beses nang nakakabasag ng plato anak mo, anong gagawin mo? Sabi mo, magsasabihan. Ang sabi ng survey ay... Oh my God! Top answer! Pero, hindi umabot! 4 points lang! Pero yun ang top answer, Eliza. Congratulations. Thank you po. Ang galing, ang galing. Grabe, Team Eliza, mag-uuwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Marco? Let's go, Marco. Grabe, grabe. Oh my goodness. Siyam na tulog na lang at Pasko na. Kaya maraming salamat po. Congratulations. Thank you po. Salamat po. Ha? Dito, Lance, as actor, Izzy, Merry Christmas po sa inyo. Ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.